Importante, may malaking balita ako para sa lahat ng senior citizens dyan at kailangan ninyong marinig ito. Ngayon bukas na December 22, may malaking pagbabago na mangyayari sa Social Security System payout ng ating mga seniors. Oo, marinig nyo ng tama. Bukas na. At kung ikaw ay senior citizen or may loved one na senior, this will affect you directly. Maraming seniors ang naghihintay ng kanilang pension at benefits ngayong holiday season para sa pagkain, gamot at pangangailangan ng pamilya. Pero ang tanong, ano talaga ang pagbabagong ito? Mas mataas ba ang makukuha nyo? May delay ba or may special Christmas bonus na darating? Here's what you need to know. Ang SS ay nag-announce ng adjustment sa kanilang payout system at ito ay critical para sa millions ng Filipino seniors nationwide. May mga bagong requirements ba, change schedules, or additional benefits na pwede ninyong maklaim? Sa video na ito ay break ko lahat ng detalye. Walang hidden information, walang confusing terms, pure facts lang para maintindihan ninyo kung paano kayo apektado at what steps you need to take immediately. Kaya wag mag-scroll away. Stay until the end dahil may bonus tip ako kung paano ninyo ma-ensure na walang delay sa inyong payout. Kung ready na kayong malaman ang buong katotohanan, smash that like button. Ngayon, para add natin ang important information na ito sa mas maraming seniors. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa lahat ng nag-click dito sa video na ito dahil alam kong marami sa inyo ay nag-aalala, nagwa-wonder at gustong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa SSS pension payout ng ating mga senior citizens ngayong December 22. At tama kayo na nandito kayo ngayon dahil ang information na ibibigay ko sa inyo ay super important, lalo na para sa mga seniors na umaasa sa kanilang monthly pension para sa pangaraw-araw na gastusin, gamot at pangangailangan ng pamilya, lalo na ngayong holiday season. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang video na ito ay hindi para takutin kayo o magpanik. Hindi po yan ang purpose ko. Ang gusto ko lang ay i-educate kayo. Bigyan kayo ng clear at accurate information para alam ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin at paano kayo maghahanda. Kaya pakiusap, manood kayo hanggang dulo dahil may mga tips ako sa bandang huli kung paano ninyo ma-ensure na smooth ang inyong payout at walang abarya. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Ang Social Security System or SS ay isang government agency na nag-aalaga sa social security needs ng mga private sector employees, self-employed individuals at kasama na doon ang ating mga retires or senior citizens na nag-contribute ng maraming taon sa sistema. Ang SSS pension ay hindi lang basta monthly allowance. Ito ay karapatan ng bawat senior na nagtrabaho at nag-contribute sa sistema ng napakahabang panahon. Ito ang kanilang retirement fund, ang bunga ng kanilang decades of hard work and dedication. Pero ngayong 2024 at lalo na ngayong December, maraming seniors ang nag-report ng mga concerns at questions tungkol sa kanilang pension payout. May mga nagsasabing delayed ang kanilang pension. May mga nagtanong kung may increase ba or adjustment. May mga nagwo-worry kung baka may changes sa schedule ng disbursement. At dahil dyan, nag-viral ang mga balita, nag-spread ang rumors at maraming tao ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Kaya nga nandito tayo ngayon para linawin lahat ng yan. First things first, let me tell you about the current state of SSS pension payments. As of this recording, ang SSS ay nag-announce na tuloy-tuloy ang disbursement ng monthly pension para sa lahat ng qualified pensioners. Ibig sabihin, kung ikaw ay regular pensioner at wala namang issue sa iyong account, dapat ay natatanggap mo pa rin ang iyong pension on time every month. Ang schedule ng payout ay depende sa last digit ng iyong SSS number at ito ay consistent na ginagawa ng SSS para mas organized ang distribution ng funds. Pero ang tanong, bakit nga ba may alert ngayong December 22? Ano ba ang special sa date na yan? Well, let me break it down for you. Ang December 22 ay Friday at ito ay isa sa mga huling banking days bago mag-Christmas break ang karamihan ng banks at financial institutions sa Pilipinas. Dahil dyan, maraming seniors ang nag-expect na makukuha nila ang kanilang pension before the holidays para magamit nila sa pagsalo ng Pasko, sa pagbili ng regalo, sa pagbayad ng bills at sa iba pang holiday expenses. Ngunit at ito ang mahalaga, may mga adjustments na nangyayari sa SSS system na kailangan ninyong malaman. Number 1,
Ang SSS ay nag-implement ng mas streamlined na process para sa pensyon disbursement. Ibig sabihin, ginagawa nilang masa para mas mabilis ang pagproseso ng payments. Ito ay maganda dahil mas less delay at mas predictable ang payout schedule. Pero dahil dito, may mga instances na temporarily na-affect ang timing ng release ng pension, lalo na sa mga pensioners na may pending updates or verifications sa kanilang accounts. Number 2, and this is very important, ang SSS ay patuloy nag-i-implement ng anti-fraud measures para ma-protect ang funds ng pensioners. Ibig sabihin, mas strict sila ngayon sa verification process. Halimbawa, kung matagal ka nang hindi nag-submit ng annual confirmation of pensioners o kung may discrepancy sa iyong records, posible na ma-hold temporarily ang iyong pension hanggang sa olve ang issue. Ito ay hindi para pahirapan kayo. Ito ay para protektahan ang inyong benefits at ma-ensure na walang ibang tao ang nanga-abuse ng sistema. Number 3, may bagong guidelines ang SSS tungkol sa unclaimed benefits. Kung ikaw ay may pensyon na hindi mo na-claim ng ilang buwan, kailangan mong personal na pumunta sa SSS office o mag-coordinate with them para ma-activate ulit ang iyong account. Hindi ito automatic, kaya responsibility mo bilang pensioner na i-follow up ang iyong benefits. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang nagtataka Paano naman ang pension increase? May increase ba tayo this year? Let me address that dahil yan ay isa sa most common questions na natatanggap ko. As of now, ang latest pension increase na na-implement ng SSS ay noong 2021 under the Republic Act Honen 99 or the Social Security Act of 2018. Doon nag-increase ang pension ng mga SSS pensioners depending on how long they have been receiving pension. Ang range ng increase ay from 1,000 to 2,000 per month, depending on your circumstances. Pero ngayong 2024, wala pang bagong announcement ng additional pension increase mula sa SSS. Maraming seniors ang umaasa na magkakaroon ng bagong increase dahil tumataas ang cost of living, tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang gastos sa gamot at medical expenses. At alam ko na deserve ninyo yan dahil nag-sacrifice kayo ng maraming taon para sa bayan. Pero unfortunately, ang pension increase ay hindi basta-basta na i-implement. Kailangan ng budget allocation mula sa government. Kailangan ng approval mula sa Congress at kailangan ng careful study para ma-ensure na sustainable ang SS Fund para sa future generations. Ang maganda lang ay may ongoing discussion sa Congress tungkol sa possible pension increase. May mga bills na naka-file na naglalayong taasan ng pension ng senior citizens at mag-adjust based on inflation rate. Pero as of this moment, wala pa tayong final decision. Kaya ang best na magagawa natin ay mag-stay updated, mag-monitor ng news, at mag-participate sa advocacy efforts para marinig ang ating voices. Ngayon, let's talk about the practical side of things. Ano ba ang dapat ninyong gawin para ma-ensure na walang problem sa inyong pension payout ngayong December at sa mga susunod na buwan? Ito ang mga concrete steps na kailangan ninyong i-consider. First, make sure na updated ang inyong contact information sa SSS. Ito ay kasama ang inyong address, phone number, at email address. Bakit ito importante? Dahil kung may issue sa inyong account, kailangan ng SSS na makontak kayo agad. Kung outdated ang inyong information, hindi kayo maaabot at baka ma-delay ang resolution ng problem. You can update your information through the My SSS portal online or by visiting your nearest SSS branch. Second, complete your annual confirmation of pensioners. Every year, required ang lahat ng SSS pensioners na mag-confirm na buhay pa sila at still qualified to receive pension. Ito ay ginagawa through the Annual Confirmation of Pensioners or ASOP. Usually, pwede itong gawin online or through accredited banks. Kung hindi kayo nag-confirm, posible na masuspend ang inyong pension. Kaya very important na i-complete ito on time every year. Third, check your disbursement account regularly. Kung ikaw ay naka-enroll sa Unified Multipurpose ID or UMAD ATM card, make sure na active pa rin ang inyong card at alam ninyo ang PIN. Kung matagal ka nang hindi gumagamit ng card, posible na nag-expire na yan or na-deactivate. Kailangan mong mag-coordinate with your bank para ma-reactivate. Kung naman ikay direct deposit sa bank account, check kung active pa rin ang account at walang hold orders or restrictions.
Fourth, be aware of your pension schedule. Ang SSS ay may fixed schedule ng disbursement based on the last digit of your SSS number. Halimbawa, kung ang last digit ng iyong SSS number ay 0 or 1, usually ang payout mo ay first few days ng month. Kung 2 or 3 naman, medyo later at so on and so forth. Alam ko na medyo technical yan, pero importante na alam mo ang iyong schedule para hindi ka mag-worry unnecessarily kung hindi ka pa nakakatanggap on the first day ng month. Fifth, protect yourself from scams. Unfortunately, maraming scammers ngayong panahon na nag-target ng seniors. May mga tumatawag na nag-claim na galing sa SSS at nanghuhuli ng personal information. May mga nagte-text na nagsasabing may additional benefits ka raw pero kailangan mong mag-deposit ng pera or magbigay ng personal details. Please, please, please be very careful. Ang SSS ay hindi nanghihinge ng pera or sensitive information through phone or text. Kung may kailangan silang verification, dadaan yan sa official channels. Kung may doubt ka, better na pumunta ka personally sa SSS office or tumawag sa official hotline nila para mag-verify. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang bigger picture. Ang SSS pension system ay facing challenges. Alam nating lahat yan. Ang number ng retires ay dumarami habang ang number ng active contributors ay hindi proportionally tumataas. Ito ay demographic challenge na hindi unique sa Pilipinas. Maraming bansa sa mundo ay facing the same issue. Ang tanong, ano ang solution? Ang SSS ay nag-i-implement ng reforms para ma-address ito. Una, they are encouraging more people to contribute to the system, especially self-employed individuals at informal sector workers na traditionally hindi nagko-contribute. Pangalawa, they are improving their investment strategy para lumaki ang returns ng SS funds. Pangatlo, they are strengthening their collection efforts para ma-ensure na lahat ng dapat mag-contribute ay talagang nagko-contribute. Pero beyond the institutional reforms, may role din tayong lahat. As citizens, kailangan nating suportahan ng SSS system by paying our contributions on time, by encouraging our loved ones to register and contribute, at by being informed and responsible pensioners. Hindi ito one-way street. Ito ay partnership between the government and the people. At dito ko rin gustong i-emphasize ang importance ng financial literacy lalo na para sa ating mga seniors. Ang SSS pension ay importante pero hindi ito dapat ang sole source of income during retirement. Kung kaya, magandang mag-invest din sa ibang retirement vehicles like Pag-ibig, MP2, personal savings, insurance, or small business. Diversification is key para secure ang inyong retirement para sa mga younger generation na nanonood nito. This is a wake-up call. Hindi enough na umasa lang sa SSS pension in the future. Start planning now. Start saving now. Start investing now. Learn about personal finance. Build multiple income streams. Para pagdating ng retirement age, you have options at hindi kayo totally dependent sa government pension. Going back sa topic natin ngayong December 22, ang bottom line ay ito. Ang SSS pension payout ay tuloy-tuloy at walang major disruption. Kung ikaw ay qualified pensioner at updated ang iyong records, dapat ay natatanggap mo ang iyong pension on schedule. Kung may issues ka, contact SSS immediately para ma-resolve agad. Huwag magpanik pero magstay vigilant at informed. At para sa mga may tanong pa rin or may specific concerns about their pension, here's what you can do. You can visit the official SSS website at ss.gov.ph. Doon makikita mo lahat ng information about pension requirements, schedules, at procedures. You can also call the SSS hotline or mag-send ng email sa kanilang customer service. Pwede mo ring personal na bisitahin ang nearest SSS branch pero isuggest ko na mag-set ng appointment in advance para hindi ka maghintay ng matagal. Gusto ko ring i-remind sa everyone na ang information na shinare ko dito ay based on current policies at announcements ng SSS. Government policies can change kaya importante na palagi kayong updated. Follow official SSS social media accounts. Subscribe to their newsletters or regular na mag-check ng website nila para sa latest updates. At sa mga family members ng seniors na nanonood nito, please help your loved ones navigate the system. Alam kong maraming seniors ay hindi tech-savvy or nahihirapan mag-process ng paperwork. Be their support system. Help them update their
records, assist them in accessing their pension at protect them from scams. Ang small effort ninyo ay malaking tulong sa kanila. Before I end this video, gusto kong mag-share ng isang important message. Ang ating mga senior citizens deserve our utmost respect and support. They built this nation. They worked hard for decades. They raised families. They contributed to society. Ang minimum na magagawa natin ay i-ensure na they receive their rightful benefits at they live their retirement years with dignity and security. Kaya kung ikaw ay may power na mag-advocate para sa mas better benefits for seniors, gawin mo yan. Kung ikaw ay may means na tumulong sa mga seniors sa iyong community, gawin mo yan. Kung ikaw ay may platform na mag-spread ng awareness about senior citizen rights at benefits, gawin mo yan. Together, we can create a society na tunay na nag-aalaga sa ating elderly population. Okay, everyone? Yan na ang komprehensibong discussion natin tungkol sa SSS pension payout ngayong December 22. I hope na na-clarify ko ang mga tanong ninyo at nabigyan ko kayo ng actionable information. Kung may additional questions kayo, feel free to drop them in the comment section below at itry kong sagutin lahat. Thank you so much inyong time at trust naman ng video na ito. At kalimutan, if you found this video helpful, please give it a like. Share it with your friends and family, especially those who have loved OneScribe channel for more informant, aboutment, financial literacy, practical life tips. Hit that notification, updated AK, God bless us all.